Kaya ako kinikwento sa inyo yan, kasi campaign period ngayon. Sa buong Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas sa buong mundo. Sa buong mundo, pagdating ng kampanya, yan naman na sinasabi talaga di ba? Lahat nangangako kung ano-ano. Pero, dito sa lungsod ng Pasig, lalong-lalo na sa Barangay Santolan, dito po, matatalino ang mga botante. 2019 pa lang po, nung una kaming pumalaot muli sa politika, nung dalawa lang kami nun, ako at si Vico lang nun. Kalaban po namin nun, City Hall. Actually, pati yung barangay, kalaban namin nun. Pero, kahit papano po, dito, ang laking botong binigay sa amin ng Barangay Santolan. Kaya tiwala po ako dito sa ating mga kasama dito. Pero maganda lang yung kwentuhan na gano'n, para konting matawa naman tayo. Bilang congressman po, ang pangunahing trabaho ko gumawa ng batas. Hindi ko na po iisa-isahin yung mga batas. Nakasulat po yun sa pink na pamaypay na pinamimigay ko. Isa lang naman ang lagi kong lang yung binabanggit na lang. Ito po yung pinupursige kong Education Pathways Bill. Ito po yung pag-amenda natin nung pahirap na K-12 law. Gusto na po natin na yung K-12 law na yan ay maamyendahan na po natin. Paano po natin amyendahan? Una, sa grades 11 and 12, sisimplehan na po natin. Hindi na po maraming track, hindi na maraming strands. Isa na lang, academic na lang. Kasi yun naman ang papunta kolehiyo Hindi na 31 subjects. Masyadong marami yun. 8 subject na lang. 4 sa grade 11, 4 sa grade 12. Yung 8 core subject na yan, yan yung naiiwan na 8 subject na GE sa first year college. Sabi ko sa DepEd, kopyahin nyo na lang yung 8. 4 sa 11, 4 sa 12. College subjects yun. Pag pumasa ang bata sa mga 8 yun, ibig sabihin college ready siya. Tapos pagdating ng kolehiyo, pwede siyang kumuha ng advanced placement exam. Pag napasa niya yun, dapat makredit yung 8 subject niya. So, 4 na taon sa kolehiyo, pwedeng mabawasan to 3.5 years na lang. Isang buong SEM ang pwede nating matanggal. Pero may pangalawa akong option na binibigay sa bata after grade 10. Ito naman po, sinasabi ko, option na lang. Kung gusto ng bata, pwede siyang kumuha ng tinatawag kong honors exam. Pag pumasa siya nung honors exam na ito, accelerated na siya sa first year college. Hindi na siya dadaan ng grades 11 or 12. Kasi ibig sabihin, nag-aral siya na mabuti K-10. Tayo nga, marami sa atin dito, K-10 lang Pero maayos naman tayo. So dapat payagan na natin siyang makadiretso ng kolehiyo. Ang totoo kasi po, ngayon kasi lagi nyo maririnig sa mga ibang gumagawa ng mga polisiya natin, yung tinatawag na critical thinking. Lagi nila sabihin yung critical thinking, lifelong learning. Ang totoo po, maganda man yung mga terms na yan, sa totoo, napahirap lang po yun. Ang kailangan natin, functional literacy. Di ba nga, sabi nga ngayon sa news di ba? Base sa FLEMS exam, 19 million na nagtapos ng senior high school or high school na hindi nila maintindihan yung binasa nila. Yun ang unahin natin. Reading comprehension. Marunong magbasa at naintindihan yung binabasa niya. Matalino ang Pilipino, matalino ang Pasigenyo. Basta na sa kanila yung basics. Aabot rin sila sa critical thinking. Hindi natin kailangan impose sa kanila yun. Ang problema kasi po, yung ibang mga nagsusulat na yan, yung gumagawa ng polisiya, may kaya o mayaman. Kahit habang buhay mag-aral ang anak nila, walang problema. May kakainin araw-araw yung pamilya nila. Pero sa karamihan ng pangkaraniwang Pilipino, importante pong makapagtapos agad, makakuha ng kalidad na trabaho. Kaya gusto po natin, trabaho. Gusto natin, tama na po yung mga
critical thinking na yan, naabot rin tayo dyan. Importante, marunong magbasa at naiintindihan ang binabasa. Bago po ako magtapos, ito naman para sa buong team meeting. Sa totoo po, nasabi na naman ng lahat. Tayo dito sa ating lungsod, sa totoo, tinitingnan na po tayo ngayon. Diba? Yan naman po ang totoo. Pero mabanggit ko pala, minsan nakakalimutan ko to. Sino na po dito ang nakatira sa Pasig ng mga 2 dekada na? Lampas. Lampas na. 35 na. Tagal na. Wow, tagal na rin po. 58 years na po. So dito kayo pinanganak? Ay hindi, oo. Ay, oo po. Sana, okay. Okay. Pero alam po ninyo, sa matatagal lang nakatira sa ating lungsod, maalala po ninyo, 2 dekadang nakaraan, mga 2 decades ago lang, ang Pasig po, nasa front page tayo ng mga balita. 2 decades ago po ito kung maalala ninyo, sa lahat ng periodiko, sa TV, sa radyo, ang Pasig binabanggit, pero hindi magandang imahe nun. Naalala po ba niyo kung ano yung issue nun? Tama po, yung Tiangge. Kung maalala po ninyo, yung Tiangge nung sa tabi ng City Hall nun, nung lumabas po yun, sa totoo, tayong lahat, kahit Pasigueño at proud Pasigueño tayo, kahit papano, alam nating bumabang imahe. Dahil tinatanong po yun, kaninang umaga nga po, naalala ko kunento ko, nung maaga po yun mga 2005, 2006 ata yun Pero nung naging congressman ako noong 2007 to 2010, napunta po ako dahil ako po yung nag-asikaso ng pensyon ng mga veterano. Pumunta po akong US Congress. Pauwi, naimbitahan ako ng Filipino community sa Hawaii. Ang inisip ko, para tanungin ako tungkol sa pensyon. Yung veterano, nakuha na po ng mga veterano natin noon, ng 2012, nakuha na nila noon Pagpunta ko po sa Hawaii noon, kaharap ko yung Filipino community. Nung nalaman nila na congressman ako ng lungsod ng Pasig, hindi na po tinanong sa akin yung pensyon Nagaling sa US Congress Ang tinanong po sa akin noon, paano nagkaroon ng Tiangge sa tabi ng City Hall? Sa totoo po, kahit wala tayong kinalaman doon, aaminin natin, kahit paano yung imahe ng Pasig medyo bumaba. Nadamay po tayong lahat sa nangyaring yun. Pero, noong 2019, nung hinalal natin si Vico bilang mayor ng lungsod ng Pasig, umiba yung imahe natin. Ngayon po, lumabas ka ng Pasig, malaman nila ikay Pasigueño. Ano sasabihin nila sa'yo? Ang swerte nyo. Sana all. Sasabihin nila, sana all ang swerte ng lungsod ng Pasig. At totoo po yun. Sinasabi nga ni Angelo, kanina lang, hindi ko naalala kung nabanggit. Ngayon po, dahil sa trabaho, good governance, sakripisyo ni Vico, pag Pasigueño ka ngayon, taas noo. Paglabas mo ng Pasig, sasabihin mo, ako ay Pasigueño. At yun po, hindi naman dahil tayo magkatotoo talaga yun Totoo yun, totoo. Nung Lunes, meron akong mga nakaharap na mga mayor na galing sa probinsya ng Batangas. Sabi po nila sa akin ng mga mayor na kausap ko, Kong Roman, alam nyo pa, pinapanood namin yung mga caucus nyo pag uwi namin sa gabi. Ito mga caucus na ganito, pag na tinitape to, pinapanood po ng ibang mga probinsya, ng ibang mga politiko, ng ibang tao po, kahit hindi sila sa Pasig. Kasi sa totoo po, talagang nabibili po sila sa ating lungsod. Nagugulat po sila. Ang sabi nila sa akin, walang entablado, walang pakain, walang mga artista, walang kumakanta at sumasayaw. Ang totoo po niyan, walang hakot. Pero ma-explain ko lang, si Maro kasi, nung binanggit ko to, may nagtanong sa akin, si Konsehal Maro kumakanta.
Alam niyo po ba bakit kumakanta si Consiel Maro ng Delilah? Delilah? Nasa tata. Alam niyo po ba bakit? Kasi yan talaga... Bakit? Kasi po yung kantang yan, yan yung kinakanta ng kanyang tatay dati, si Vice Mayor Yoyo Martirez. Sabi sa akin minsan ni Maro, sa panahon na ganito, namimiss niya yung tatay niya. Kasi dito niya kasama yung tatay niya pagkampanya. Dati siya yung nangangampanya eh. So kumakanta siya, sa totoo, to pay homage to Vice Mayor Yoyo Martirez. Yun yung pagbibigay niya ng parangal sa kanyang tatay. Pero ang totoo, dito wala naman talaga tayo yung song and dance sa mga kumakanta. Tayo nga dito, pinag-uusapan natin plataforma. Tayo dito, pinag-uusapan natin programa. At sa totoo po, yung crowd na ganito, hindi nila akalain na may lumalabas para makinig lang. Sa totoo, bilib na bilib po sila. Hindi lang kay Vico, pero ang bilib po nila ay sa mga Pasigueño. Tinatanong po nila, swerte nyo, Congressman, ang tatalino ng botante po ninyo. Yan po ang laging sinasabi sa akin. Ang botante po ninyo, bumoboto base sa programa. Kaya bilang, ito po, pinapanood po talaga tayo. Hinahangaan po nila, hindi lang si Vico, pero sa totoo, ang bawat Pasigueño, dahil sa pagtindig po ninyo sa tamang prinsipyo. Sa totoo po, sa darating na halalan, sigurado ko, titingnan po nila ang resulta dito sa ating lungsod. At sana po, bigyan natin ng pag-asa ang kabataang Pasigueño, ang kabataang Pilipino na papakita ng buong Pasig na dahil sa good governance, mag-straight kiting sila sa darating na halalan. Huwag po nating hayaan na masayang yung pagkabilib sa atin sa bawat Pasigueño ng ibang Pilipino. Pakita natin sa kanila, pag merong tao tumindig sa prinsipyo, magtrabaho ng mabuti, maging transparent sa lahat ng ginagawa niya, maging honest sa bawat mamamayan, at magbigay ng karangalan sa kanyang lungsod, ibibigay po natin sa kanya ang straight kiting ng Pasig. Maasahan po ba namin sa inyo yun? Dahil po dyan, magandang hapon at mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Muling iboto ang number 1 sa balota, Congressman Roman Romulo